Maligayang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Pinupuri at pinapasalamatan ho natin ang Panginoon sa pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin upang sama-sama po tayong muli dito po sa programang Katotohanan Live Edition. Narito po ngayon ang kasama po natin sa programa pong ito, sa pagkakataon pong ito, walang iba kundi si Pastor Melvin Hamora. Pastor, magandang hapon sa iyo. Ayan, magandang hapon din sa iyo, Pastor Bjorn, at sa lahat po ng atin pong mga kapatid na sumusubaybay sa atin pong programa na Katotohanan. So ako po ay muling nagagalak na makasama po kayo on behalf of Brother Johnson. Ako po ay ang tatayo upang magbigay din ng pag-aaral, sumagot ng mga katanungan sa inyo pong mga question patungkol po sa banal na kasulatan. So, Pastor Bjorn, siguro, hayaan mo ako na ituloy-tuloy ko na sa pagbati yung aking pong pagkakatawan. So, binabati ko po una sa lahat yung akin pong may bahay, si Lorena, at ang aming anak na si Saiden, na nanonood po sa atin ngayon, dyan po sa May Dasmariñas, Cavite. At ganoon din po, binabati ko rin po ng isang maligayang panonood ang atin pong mga elders dito po sa Imus 1 District, sa akin pong district na pinaglilingkuran. At syempre, nais ko rin batiin yung ilan po nating mga kaibigan, mga pastors na sumusuporta sa ganito pong klase ng gawain upang nang sa ganun ay mas ma-equip yung atin pong mga kapatid, hindi lamang po mga pastors, hindi lang mga layman, pati mga ordinary members na gustong matuto patungkol po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. So, binabati ko po kayo ng isang mapagpalat magandang gabi. Ayan. Ganun din, akin pong binabati ang atin pong mga taga-subaybay dyan po sa parte po ng Bacoor, dyan po sa Mary Homes Church. Ayan, sina Brother Francis Camus, Brother Dennis, ganun din po si Sister Joy, at ganun din si Brother Edwin. Dyan po sa Mary Homes Church. At ganun din ang distritong akin pong pinaglilingkuran dyan, General Trias District 2. Ayan, nais ko pong banggitin ang amin pong presidente po sa konseho ng distrito, walang iba kundi si Brother Rafi Orlina. At binabati ko ng isang maligayang panonood sina Sister Nonata Thompson dyan po sa Australia, ganun din si Sister Susan Garolacan sa Japan, Sister Jubes Medina de la Torre at Brother Wilson dyan po sa Winnipeg, Canada. At ang akin pong mga kaibigan na pastor, ayan, dyan po sa may parte po ng norte, si Pastor Lito Wigan, ganun din si kapatid pastor na Romer Apilit at si Pastor Arellano Tambong, si Pastor Edelor Lana at saka si Pastor Ruel Eda. Maligayang panonood po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, naway madatnan po kayo ng programang ito na nasa maayos at mabuting kalalagayan. Ngayon po ay kung nais po ninyong magpadala po ng mga katanungan, yan po ay masasagot po namin maya-maya sapagkat meron po kaming isang katanungan na tatalakayin sa unang bahagi po ng atin pong programa. Ngayon po, kung nais po ninyo magpadala ng inyong pong mga katanungan, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numero na 0961-722-7777, 0961-722-7777. Ganun din sa 0945-833-7000, 0945-833-7000. Ayan po mga numero na pwede po ninyong mapagpadalhan ng inyong pong mga mensahe at mga katanungan. So, sa pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay nais din po namin na i-announce na ang Hope Channel Philippines Facebook page, mga kapatid, ay naibalik na po at nagagamit na po natin sa mga sandali pong ito. Kaya nga po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay ay pwede po ninyong puntahan ang page po na ito, i-like, i-follow po, para po padalhan po kayo ng notification kung may mga live program dito po sa Hope Channel Philippines. Ayan, Pastor, siguro mag-shoutout muna tayo sa mga nakikita natin mga pangalan dito bago natin puntahan yan. Mga ilang pangalan lang. Ito, kapatid na Marilyn Canapete. Sabi po niya, magandang hapon po
from San Pablo City. Ganon din si kapatid na Retuya. Ayan, maya-maya paglilingkuran natin yung kanya pong katanungan na ipinadala. Pastor, baka may nakikita ka sa comment section. Ayan. So, batiin din po natin si Brother Retuya. Magandang gabi po sa iyo. Ito yung palagi rin itong sumusubaybay sa atin pong mga live broadcasting, Pastor. Okay. Ayan. Sige. Pastor, puntahan na natin yung unang tanong na pinadala ho sa atin, na paglilingkuran ho natin sa mga sandali pong ito. Okay? Ang tanong po na ipinadala po sa atin, mga kapatid, ay natatalakayin po natin ngayon ay ang Diyos na tinatawag natin at pinaglilingkuran natin, Pastor Melvin. Sa pananaw or paniniwala ng mga Seventh-day Adventist, tayo bilang mga Adventist. Kasi may mga nagsasabi sa atin na marami daw tayong Diyos na pinaglilingkuran. Marami daw tayong kinikilalang Diyos na pinaglilingkuran. So ang katanungan ay, ano nga ba talaga? Ang Diyos ba o ay iisa o tatlo? Ayan. So napakaganda nung tanong na yon, Pastor Bjorn, ano? Maganda po itong tanong sapagkat sa mga churches po natin ay hindi maiwasan na nagkakaroon ng kalituhan. Kung ilan ba talaga ang Diyos na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist. May nagsasabi na isa, may nagsasabi na tatlo, may nagsasabi rin, Pastor, na dalawa. Na tinatawag nilang Trinity. Di ba? Pero ngayon, mga kapatid, para masagot po natin ito at malaman natin ang sinasabi ng Biblia, una sa lahat, ay hayaan niyo po ako na magbigay muna ng ilang mga prinsipyo bago po natin tuluyang talakayin itong katanungan na ito. Una po sa lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Seventh-day Adventist po ay naniniwala sa sola scriptura. So, ibig sabihin, naniniwala po tayo na ang Bible ang pinakamataas na otoridad ng atin pong pananampalataya. Anumang aral natin, anumang ating katuruan o doktrina, dapat makikita po natin sa banal na kasulatan. Dapat meron po tayong pagbabasihan na mga talata at konteksto sa Biblia para ito mapatunayan. Pangalawa naman, naniniwala po tayo sa prinsipyo ng tota scriptura. Ibig sabihin, inu-consider natin ang kabuuan ng Biblia, hindi tayo selective lamang sa ilang mga passages pagkatapos tayo ay gagawanan ng doktrina. So ang gusto kong ipunto rito, kasi sa Bible po, may makikita tayo na talata na binabanggit na isa ang Diyos. May talata rin tayo makikita na binabanggit ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. So paano yan? Kung merong tatlong persona na tinatawag na Diyos, ibig bang sabihin nito tatlo ang Diyos natin? So yun yung gusto nating linawin. Ngayon, dahil merong talata sa Bible na nagsasabi na isa ang Diyos, dapat po nating unawain na yun talaga ang turo ng Bible. Merong isang Diyos lamang. Ngayon, dahil meron namang tatlong persona na natawag na Diyos, dapat nating i-inline yung ating conclusion at kaisipan doon sa statement ng Bible na isa ang Diyos. Kung ang Ama ay tinawag na Diyos, ang Anak ay tinawag na Diyos, at ang Holy Spirit ay tinawag na Diyos, pero ang sabi ng Bible, isa ang Diyos, sa madaling salita, etong tatlong persona na ito ang tinatawag na iisang Diyos sa banal na kasulatan. So siguro para mas maging maganda yung ating talakayang, Pastor, magbibigay tayo ng ilang mga paglilinaw dito. Unahan ko na siguro. Una po sa lahat, ang Seventh-day Adventist po ay naniniwala sa doktrina ng Trinidad. Ano po? Naniniwala tayo na may isang Diyos at isang Diyos na ito ay ang tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So para mas maging malinaw, una, ang Trinity ay hindi po tritheism. Ang tritheism, ito po yung paniniwala na merong tatlong magkakahiwalay na Diyos. Hindi po yun Trinity. So ibig sabihin, kapag may nabi sa atin o nagbigay ng argumento at sinabi, tatlo ang Diyos nyo, ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, Holy Spirit Diyos, di tatlo yan, sasabihin po natin, sandali lang kapatid, kasi hindi yan ang Trinity. Baka ang argumento na gusto mong ibangon ay tritheism. Sa madaling salita, hindi aakma sa atin yun, Pastor Bjorn. Kasi alam mo, sa mga debate na napapanood ko, sa mga non-Adventist na nag-a-argue sa atin, madalas sinasabi nila, tatlo ang Diyos nyo. Di ba? Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Holy Spirit Diyos. Di tatlo ang Diyos nyo. Kaya sinasabi ko, teka lang kapatid, kasi yung argumento mo, hindi yan Trinity. Ang argumento mo, tritheism, hindi po yan yung paniniwala namin. Kasi hindi po tayo naniniwala na tatlo ang Diyos. Pangalawa, gusto rin nating linawin na ang Trinity ay hindi po Sabellianism or yung oneness na tinatawag. Kasi ang sabi nila, ang Ama, siya yung Anak,
yung anak, siya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya rin yung Ama, siya rin yung anak. So, hindi po yung Trinity. Kasi ang Trinity, may tatlong magkakahiwalay na persona. Yung Sabellianism or oneness, merong isang persona pero napahayag sa tatlong manifestation. So sa madaling salita, Pastor Bjorn, at least dito, nagkakaroon tayo ng kalinawan kung ano yung Trinity at ano yung hindi Trinity na pinaniniwalaan natin. May nabubuo kasi silang formula, mathematical formula, Pastor Melvin, when it comes sa Trinity, na ina-apply ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ang ginagamit kasi nilang formula ay ganito, 1 plus 1 plus 1 equals to 3. Yan. Ayan ang binabato sa atin. Alam mo, tama naman yun eh. Kapag yun ay i-apply natin doon sa persona ng Kadiyusan. Totoo yun. Yung Ama plus Anak plus yung Holy Spirit ay tatlong persona nga naman talaga yan. But when it comes to their nature, yung nature ng Ama, yun din yung nature ng Anak, at saka yung nature ng Holy Spirit. Ibig sabihin, pantay-pantay sila sa kanilang nature. So, instead na plus ang gagamitin natin yung 1 times 1 times 1 is equals to 1. Yeah. Okay, so, hindi siya against, ang Trinity ay hindi against sa logic, Pastor Melvin, no? At hindi rin po contrasting yung statement na there is one God in 3 persons. Okay? Hindi ho yun magkakontra eh. Hindi ho contradiction yun. Ang contradiction kasi ay merong isang Diyos at merong tatlong Diyos. Ayun ang contradiction. Merong isang persona at merong tatlong persona sa Kadiyusan. So, ayun yung tinatawag nating contradiction. Pero yung statement na there is a one God in 3 persons ay hindi po siya contradictory. At hindi rin po siya against logic, mga kapatid. So, marami kasing umaayaw sa doktrina na ito, Pastor. May sinasabi sila, yung word naman na Trinity ay hindi natin masusumpungan sa Biblia. So, paano natin ipapaliwanag yung terminology na yan na ginagamit natin, Pastor? Ayan, totoo po yun mga kapatid, na hindi po talaga natin masusumpungan yung word na Trinity sa loob ng Bible. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na ang Trinity ay hindi na siya biblical doctrine. Kasi una sa lahat, halimbawa niyan, yung word na incarnation. Wala tayong mababasa sa Bible na incarnation. Pero alam natin na si Jesus Christ ay nag-incarnate, isang divine being, Diyos, nagkatawang tao. Bagamat yung word na incarnation wala doon, alam po nating lahat na si Jesus Christ talaga ay nag-incarnate, nagkatawang tao. Same thing po ng word na millennium. Yung word na millennium, wala rin yan sa Bible, pero makikita natin yung konsepto, yung turo ng millennium ay nasa Bible. So dito, Pastor Bjorn, kaya nga binanggit ko kanina yung prinsipyo ng tota scriptura kasi para makita natin na hindi lang dapat tayo sa isang talata nagbabase, kundi sa kabuuhan na kapahayagan ng Biblia. Bagamat wala doon yung eksaktong salita, pero pag binag-aralan natin ang buong konteksto ng Biblia, makikita natin yung aral ng Trinity nasa Biblia. Kaya nga dito, Pastor Bjorn, meron akong rito meron akong punto na ginawa noon sa aking ka-Bible sharing. Una, lagi kong binabanggit na ang doctrine of Trinity ay progressively revealed sa New Testament. So, ibig sabihin po nito, wala po talaga tayong makikitang single text na binabanggit na ito, Trinity. Iba na lang kung gagamitin ng iba yung 1 John 5, verse 7. Medyo controversial po yun. Pero, pag tinignan po natin, unti-unti sa New Testament, ni-revealed itong doctrine of Trinity. Nakita po natin dito, kaya nga dun sa Matthew chapter 28, sabi doon, di ba? Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Sa English, baptizing them in the name. Pero tatlo yun, tatlong pangalan yung nandun. Pero in the name. In the name. Naging singular, di ba? Pero bagamat tatlo yung pangalan, ay pinapakita sa atin na sila ay isa. Kasi isang authority ang meron sila pagdating sa baptism ng tao, Pastor Bjorn. So, dyan na natin yung makikita yung example ng tatlo
pero isa. Ano, yung concept sa Biblia na ganyan. Marami, pero ang tawag sa kanila ay isa. Yan. Ayan. So, bagaman yung word na Trinity ay hindi ho siya biblical terms, pero yung concept ng Trinity ay biblical. Ayan, nice nating ipahiwatig sa atin pong mga kapatid. May isa pang concern, Pastor Melvin, kasi may mga nagsasabi na parang hindi naman logical, sabi nila, na yung Ama pantay din sa Anak at saka sa Holy Spirit. Kasi may mga taong naniniwala, naniniwala sila kay Christ, naniniwala din sila sa Holy Spirit, pero hindi nga lang person. Pero may mga nagsasabi din na mas mataas daw yung Father sa Anak at saka sa Holy Spirit. May ganong konsepto din na bumabangon po ngayon. So paano natin tinitignan? Ganun ba yung konsepto ng Trinity na tinuturo natin o ng banal na kasulatan? Alam mo, Pastor Bjorn, yung ganong klase po ng konsepto, makikita po natin yan dun sa sa turo ng mga Arianism. Na ito yung nagtuturo na ang Ama ay Almighty God, samantalang ang Anak ay Mighty God. Tapos, ang turo naman nila, yung Holy Spirit, ay created being lamang ng Anak. So, pag tinignan po natin, parang may hierarchy sa ganung turo. Pero, gusto ko pong linawin sa inyo, hindi po yun ang Trinity. Ang Trinity, naniniwala po na ang Ama sa kanyang likas, sa kanyang kapangyarihan, co-equal po yan sa banal na Espiritu at sa Anak. Sa katunayan nga po niyan, sa atin pong statement ng fundamental belief, makikita natin doon na binabanggit doon na sila ay co-eternal. Co-powerful. So kung ibig sabihin, pantay-pantay po sila. Pansinin niyo po ito, gusto kong ibahagi yung isang talata na makikita natin yung kanilang pagkapantay. Unahin ko po siguro itong Mateo na binanggit ko kanina. Mateo 28, ang talata po nito ay 19. Pansinin niyo po ito sa Tagalog na version ng Bible. Ganito po natin mababasa eh. Ayan, babasahin ko po Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin niyo po mga kapatid, yung authority ng pagbabautismo ay pantay yung tatlong persona. Kasi kung merong isa sa kanila dyan na mas mataas, bakit pa sila kailangang bautismuhan sa pangalan ng tatlong persona na ito kung meron palang persona dyan na mas higit na dakila or mas higit yung kapangyarihan kaysa sa iba? At isa pa, dito sa aklat ng Pilipos, pansinin niyo po ito mga kapatid. Philippians chapter 2, umpisahan po natin sa may verse 6. Ayan, Philippians chapter 2, verse 6. Tingnan po natin sa screen kung nandyan na rin at bubuksan ko po sa aking Bible. Yan. Okay, sabi rito, pansinin niyo po ito mga kapatid. Ay na, basahin natin. Sige po. Siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayan. Pansinin niyo po mga kapatid, tuloy natin, Pastor, hanggang verse 7. Okay, verse 7, ang sabi po ay ganito. Kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Pansinin niyo po mga kapatid yung unang talata, Pastor, di ba? Sabi rito, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, sa ibang translation niya, nasa nature ng Diyos or nasa kalagayang Diyos. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano daw? Si Jesus daw ba at ang Ama ay pantay? Base sa talata, bago po magkatawang tao si Jesus, pantay po sila. Pero nung siya ay nagkatawang tao, ay hindi niya na inaring nararapat panangnan yung kanyang pagkapantay sa Diyos, Pastor Bjorn. Ayan. So makikita natin dito na hindi talaga kaiba sa nature, Pastor, no? Kasi yung magkakaibang nature or mas makapangyarihan at mas makapangyarihan, ayan, ay mahantong kasi yun, Pastor Melvin, sa kwan eh. Pwede siyang
humantong sa tritheism eh. Mm. Or naniniwala ka na may hierarchy. Okay? Hindi pantay-pantay yung tinatawag nating Diyos. So, hindi iisa yung nature nila kung ganon. Kung hindi Totoo po sila yan. pantay-pantay. Saka pastor, pag tinignan mo, kapag mas mataas ang Ama, ang sabi kasi ng Bible, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Yan. Diba? Kung mas mataas ang Ama, ang anak ay mas mababa. Ibig sabihin, bukod sa Ama, meron kang ibang Diyos na mababa. Correct. So, sala na yun sa utos ng Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Tama. So, yung Trinity ay biblically based. Yung aral na yan ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. From Old Testament hanggang sa New Testament ay makikita natin yung pinapakilala yung tatlong persona sa tinatawag ho nating kadyusan. So, hindi yan imbento, no, Pastor Melvin? No? Hindi yan imbento, kundi yan ay talagang matibay at matatag natin makikita sa banal na kasulatan. Ayan, so ngayon po mga kaibigan at mga kapatid ay pupuntahan ho natin ang inyo pong mga ipinadalang katanungan at atin po itong paglilingkuran. Siguro, Pastor, unahin natin dito, may pinadala dito na live question, pinost sa ating FB, si kapatid na Retuya. Magandang mapaglingkuran natin ito sapagkat may mga misconception din na pinapadala minsan, misunderstanding, misinterpretation, misrepresentation, sabihin na natin lahat ng mis. Okay, sabi niya dito, may tanong ako, Pastor, paano ba natin tutuparin ang kautusan? Sa obedience ba ni Kristo o obedience natin sa law? Ayan, siguro dapat nating liwanagin, Pastor, ano? Para maging balanse yung kasagutan natin tungkol sa katanungan na ito. Kasi may mga, sabihin na lang natin yung konteksto, yung background, bakit may mga ganitong nabubuong katanungan. Okay? Alam naman natin yun. Usapin naman na yan sa social media. Ano? Kasi may mga kasama natin, Adventist din, pakilala Adventist, ang sabi ay si Kristo na ang susunod, therefore hindi na tayo susunod. Ayan. Ayun ang conclusion nila. Si Kristo yung katwiran, sabi ng iba naman, na nasa atin din, si Kristo na ang katwiran, ay hindi na yung kautusan. Basura na daw yan. May mga ganon na ginagamit sa social media, Pastor. So, statement na yun. ayan, so kailangan nating liwanagin lahat ng mga bagay na yan, konektado dito sa tanong ni Brother Retuya. So, paano ba natin tutuparin ang kautusan? Sa obedience ba ni Christ o obedience natin sa law? Yan. Ayan. So maganda po itong tanong ni Brother Retuya, no? So alam niyo po mga kapatid, yung tanong na paano natin tutuparin ang kautusan sa obedience ba ni Kristo o obedience natin sa law, una sa lahat, may kita natin talaga sa Bible na ang basis ng ating justification, Pastor, ay perfect obedience talaga. Perfect obedience sa law. Nga lamang dahil ang tao po ay nagkasala. Sabi nga ng Roma chapter 3 verse 23, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibasahin po siguro natin Romans chapter 3 verse 23. Ganito po natin mababasa, ipa-flash po natin sa atin pong screen. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Pansinin niyo po mga kapatid, nagkasala ang tao at tayong tao na nagkasala, hindi tayo makaabot ngayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Laging kulang. Laging kulang. Kumbaga sa grade, Pastor Rahel, laging bagsak. Ayan. So, diba? Hindi ka umaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ngayon, si Kristo po mga kapatid, nagkatawang tao. At siya yung sumunod perfectly sa kautusan ng ating Diyos. Ngayon, ito gusto kong makita, yung nasa Roma chapter 5, verse 19. Yan. Gusto ko po itong makita natin mabasa. Romans chapter 5, verse 19. Yan natin kung tama yung aking text. Ang sabi po dito, ay sige po, pabasa. sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan.
Gayun din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ayon. So, linaw ng text, no? Dahil sa pagtalima ng isa, marami ngayon ang naging matuwid. Sa madaling salita dito, mga kapatid, makikita natin na yung obedience ni Kristo ang naka-fulfill nung dinedemand ng law. Correct. Na kailangan ng perfect obedience. Kaya dito, sa justification, makikita po natin ito ay by faith, sapagkat tinanggap natin itong justification na ang basis ay yung obedience ni Kristo. At sabi pa nga dun sa fundamental beliefs natin, itong obedience na ito, ibinigay sa atin by faith. Ang galing, no? Grabe. Kamangha-mangha talaga yung grace Amen. ng Panginoon. Bagaman ibinigay, Pastor, okay? Bagaman natanggap natin yung righteousness na yan, at yan ay yung obedience ni Christ, okay? Ito ba'y lisensya na para hindi na tayo sumunod? Ganun ba ang ini-imply natin, Pastor? Or may gusto tayong iparating na mas mahalaga tungkol sa bagay na ito? Kasi dyan tayo na may misinterpret, si Kristo pala ang sumunod, di hindi na tayo susunod. Yeah. Sabi pa nga ng iba, di siya na rin lang yung pupunta sa langit. Parang ganun kasi yung gustong iparating ho ng iba tungkol sa bagay na yan. Ayan. Alam mo, Pastor, ito yung nakakalungkot naman. At dito sa masasabi ko, dito nagkulang yung iba. Kasi sinasabi nila, sinunod na ni Kristo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan sundin eh. Siya na pala ang sumunod eh. Diba? Parang gano'n, no? Pero pag tinignan nyo po mga kapatid, dito nga sa fundamental beliefs natin, gusto ko ring makita yung nakasulat doon. Binabanggit po kasi doon, una, na yung pong, kasi once na ikaw ay ma-justified, ikaw din ay na-sanctified. Ibig sabihin, pinawalang sala ka, pinatawad ang kasalanan mo, binanal ka rin ng Diyos. Ngayon, itong kabanalan na ito, itong sanctification na ito ngayon yung naghahanda sa tao para sa kanyang future obedience. Ibig sabihin kasi ang word po na sanctification, ang pinaka-basic meaning nito ay set apart. So ikaw ay set apart para saan? Para sa isang banal na gawain. Kaya nga, after mong maligtas, tinawagan ka rin namang magpakabanal. Kasi in-empower ka na ng Diyos. In-empower ka na ng Holy Spirit. Binibigyan ka ng lakas para makasunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, pansinin niyo po ito. Ang sabi ni Jesus dito sa John chapter 14, verse 15, may ganito po siyang sinasabi. Pansinin niyo po. 14, verse 15, babasahin po natin yan. Ayan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So maliwanag po dyan, kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. At isa pa, Pastor Bjorn, gusto kong makita yung nangyari kay Abraham. Kasi si Abraham, pag binasa po natin yung kanyang buhay, ang sabi doon, siya ay nanampalataya at pagkatapos niyang manampalataya, siya rin naman ay sumunod. Ibig sabihin, yung pananampalataya na meron si Abraham, hindi po yan basta pananampalataya lang and then nawala na rin parang bula. Kundi ito po ay nagbunga ng pagsunod. Kaya importante yung pagsunod, Pastor Bjorn. Hindi siya mental assent. Pastor, na yung naniniwala ka lang na may Diyos, tapos yung buhay mo naman parang walang Diyos. Oo nga. Hindi siya, hindi siya yung nasa isipan mo lang, pero ang pamumuhay mo, yung pagsasalita mo, the way na manlait ka ng kapwa, parang ang walang Diyos. Hindi ganun yun. Sa madalit sabi, hindi pananampalataya ni Satanas. No? Ito ay pananampalataya nakagaya ng sa ating Panginoon. Kasi yung sa Biblia din naman kasi si Satanas, sabi niya, 'di ba, naniniwala din naman siya na may Diyos eh. Nanginginig pa nga, 'di ba? 'Yan ang sabi ng Biblia. Pero hindi ganoon yung pinupunto natin sa pananampalataya, Pastor, no? Ito yung pananampalataya na pagkilala sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos at pagpapasakop sa Diyos. Ayan, pagpapasakop sa Diyos. Therefore, kung nagpasakop ka sa Diyos, bagaman kinikilala mo yung righteousness ng Panginoong Jesucristo, ito'y isinuot na sa atin, okay? Yung pagtupad na yon ay isinuot na sa atin, ay hindi nangangahulugan, ay lisensyado na tayong gumawa ng kasalanan. Bagkos, ito nga'y kalakasan natin, Pastor, na gumawa ng kabutihan. Pastor, may binabanggit dito, nais ko lang basahin, no? Sa Philippians chapter 3, verse 9.
Ang sabi po ay ganito, Philippians 3 verse 9. Okay? 3 verse 9. Philippians 3 verse 9. At ako'y nasumpungan sa kaniya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan. Alam mo, Pastor, si Pablo kasi, champion to sa pag-keep sa law. Magaling ito. Pag pansinin na, itaas natin mga kapatid, no? Sa versikulo 7, nga po mga kapatid, taas natin. Ayan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabangan ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Bakit? Ano bang nangyari? Verse 5. Sige nga po mga kapatid. Verse 5. Na itinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan, sabi niya ay Pariseo. Paano ba sumunod ang mga Pariseo, Pastor? Di ba, napaka-istrikto ng pagsunod nila sa kautusan ng Panginoon. Then, pansinin mo nyo sa verse 6. Pansinin po ninyo mga kapatid. Sa verse 6, tungkol sa pagsisikap ay nangag-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Tingnan mo, si Apostol Pablo, wala siyang kapintasan sa kabanalan na nasa kautusan. Okay? Sa kautusan, wala siyang kapintasan. Pero anong nangyari mga kapatid? Paano itinuring ni Apostol Pablo yung sitwasyon niya na bagaman nagagawa niya yung kautusan ng walang kapintasan? Paano niya itinuring ang kanyang sarili, Pastor? Verse 9, pansinin po ninyo, nung makita po niya yung kagandahang loob at karanasan niya sa ating Panginoong Jesucristo, anong naging reaction niya, sabi niya dito? Verse 9, at ako'y nasumpungan sa kanya, verse 9. At ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pala yung hinahanap sa atin ng Diyos, Pastor, no? Yung katwiran, okay? Na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung katwiran ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano ho? Meron pang isang talata sa Galatians chapter 2:21. 2:21 ng aklat po ng Galatia. Ang sabi po dito ay ganito. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Okay? So makikita natin dito mga kaibigan at mga kapatid, yung righteousness pala, Pastor, na nakabase sa kautusan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, yan ay pag nanalify sa grace of God. At ang sabi niya, if that is the case, sabi ni Paul, si Kristo namatay na walang purpose. Okay? Na walang purpose. Kaya tama si Ellen White May statement si Ellen White, mga kapatid. Ang sabi po niya dito ay ganito. The law demands righteousness, and this the sinner owes to the law, but he is incapable of rendering it. Excuse me. The only way in which he can attain to righteousness is through faith. Okay? Through faith. By faith, he can bring to God the merits of Christ, and the Lord places the obedience the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Kita mo, Pastor? Ang ganda, no? Sabi ni Ellen White, no? Yung pagsunod ni Kristo, abay, naisama na doon. Ibinilagay na sa account mo.
Okay? Ibinilang na doon sa account mo. Yan po ay masusumpungan natin, mga kapatid, sa... Ito pa, sabi pa, dagdag pa. Sabi niya. Ibibigay po natin maya yung reference. Total, magkasunod lang naman. While we should realize our sinful condition, we are to rely upon Christ as our righteousness. Sino daw, Pastor? Ang atin pong katwiran, si Kristo. Our sanctification and our redemption, we cannot answer the charges of Satan against us. Christ alone can make an effectual plea in our behalf. He is able to silence the accuser with arguments founded upon not upon our merits, but on His own. Ayan. Yan po ay nasa Selected Messages, Book 1. Ayan. Page 32. At yung isa naman po ay nasa Testimonies for the Church, Volume 5, 475. Yun po ang page po niya. So, pwede po ninyong tignan doon ang mga pananalitang yan ni Ellen White. So, ayan mga kapatid. Maraming salamat, Brother Retuya, sa inyo pong pinadalang katanungan. Ayan. Sige, Pastor. Mag-shoutout muna tayo bago natin ipagpatuloy. Mukhang madami ang mga nagpapadala ng kanila pong pagbati, komento sa atin pong ginagawang pagtalakay po ngayon. Sige, babanggitin ko lang dito, Pastor, at maya-maya yung mga nakikita mo naman dyan sa iyong laptop. Sabi dito ni kapatid na Rebecca Robles Dilar, good evening po. Ayun pong sabi niya. Ganun din, meron pong, nandito rin po si kapatid na Malakadads. At ganun din dito si Janice Belen Albon. Sabi niya, good afternoon po. Ayan. Sabi naman dito ni kapatid na Lins Gonzales, magandang gabi po mga pastor. God bless sa ministry niyo po. Ayun po ang sabi po niya. At, ayan. Ganun din, nandito rin si kapatid na Lordy Jalog. Ayan, maligayang panonood po sa inyo. Sige. At si kapatid na Mildred Asuncion. Good evening po. Prayer request po for my parents for healing. Thanks a lot. Ayan, kapatid na Mildred, yan po ay inonote ng atin pong mga kasama dito po sa Hope Channel. Uy, nakarating tayo ng Dubai. Ngayong oras na ito, Pastor Melvin. Ayan. Hello to everyone watching from Abu Dhabi. Abu Dhabi, UAE. Ayan, UAE. Ayan, Abu Dhabi. Ayan, nandito rin si kapatid na Alfaro Cipriano. Good evening everyone watching from Dinalupihan, Bataan. Ayun po ang sabi po niya. Pastor? Ayan, so gusto ko rin pong batiin sa mga nanonood sa atin. Ito naman si Leo Aromin watching from San Fernando City, La Union. So magandang gabi po sa inyo, Brother Leo. At ganun din kay Mila Malyare. Ayan, binabati po natin, Sister Mila Malyare. At ganun din, sabi ni Jisrael Shem, good eve, Pastor Bjorn from, Adventist Youth. Adventist Youth. Ano ba yung AYDM? Basta ministry nila ito. Facebook ministry. Oo. Ministry po nila ito sa Facebook, mga kapatid. Pwede po ninyong i-follow yung kanila pong page at maganda at na-follow din at nanonood po sila ngayon sa atin. Support po ninyo yung ministry po nila. Maganda po yung mga ministry nila. Ito po yung mga grupo ng mga kabataan, Pastor Melvin, no? Na nag-share ng Adventist teaching. Ayan, magitan po ng social dati media. akong member niyan eh. Ayan. Diyan ko nakilala si Brother Robin. Dati yan. Si engineer. Oo, at si Brother Nelvin. Pastor Nelvin Alabanza. Diyan kayo sila namin. Dito pa, Pastor, si Ciara Perez, watching from Riyadh. Maabot din po tayo sa Riyadh. Sa Saudi Arabia naman tayo ngayon. Kanina nasa UAE, ngayon ay nasa Saudi. Meron pa from Kuwait, si Lisa Salvador. Magandang gabi po. Tignan mo. And Royce Prime, watching from Rome, Italy. Ito raw ang ibig sabihin ng AYDM. Kay Adventist Youth Disciples Ministry. Iba pala. Ayan. Disciple wala. Oo.
Kaya yan. Maraming salamat po mga kapatid. Maya-maya, babalikan natin yung ating pag-shoutout sa atin pong mga kasama ngayon dito po sa online. Ayan, talaga naman, parang na-miss natin itong page na ito. Na-miss natin itong page ng Hope Channel Philippines. Purihin at Panginoon at naibalik po sa atin. At alam ko kasing marami kasi talagang nakafollow dito sa page po na ito. Yan, puntahan natin yung mga pinadala pang katanungan dito, Pastor. Siguro maganda itong magbigay tayo ng ilang reflection at application, Pastor, dito sa isang katanungan na ito. Sa unang slide, sabi po ni Brother Patrick Gonzales, paano ba i-apply at i-reflect ang Proverbs 16:28? Ng mga chismoso-chismosa. Ayan, na imbis na ihatid ay load at chika sa sipi ay matinding pagmamarites ang hatid sa kapwa kaya katalo-talo at tampuhan. O siguro, magandang nito, Pastor, magandang masagot natin ito sa kapamaraan ng tayo'y napapaalalahanan. Ayan, ay napapaalalahanan sa mga salita ng Panginoon tungkol po sa mga pagtatalo-talo at tampuhan minsan na nangyayari. Ano ba sinasabi dyan sa Proverbs 16 verse 28? Basahin ko, Pastor. Sabi rito sa aking version ay, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ayan, sa mababaw pong translation, yung mapaghatid dumapit dyan, yan po ay chismoso o chismosa. Ayan, dito sa ang salita ng Diyos, ang taong liko ay naghahasik ng kaguluhan at ang chismoso ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. So dito sa akin, Pastor Bjorn, upon reflecting dito sa verse na ito, pinapakita sa atin yung kapangyarihan talaga ng ating mga sinasabi. Kasi yung sinasabi natin, dalawa lang yan pwedeng maka-uplift ka ng tao, makagaling ka ng tao, diba? O kaya naman, pwedeng makasira ka ng tao. O kaya makapanakit ka ng tao. Ibig sabihin, dito sa verse na ito, pinapakita sa atin na kahit yung, sabi nga dyan, kahit yung matalik na magkaibigan pwedeng maghiwalay, pwedeng magkagalit. Dahil sa Dahil sa maling balita na pinapahayag ng iba. So kaya naman, ang maganda nito siguro, tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo po nahuhulog sa ganitong klase ng temptasyon. Hindi po tayo dapat nahuhulog sa ganitong klase ng gawain kasi ang isang anak ng Diyos, pinipigil dapat natin yung atin pong mga bibig. Kasi ang sabi nga, Pastor, sa aklat ng James, ang dila, para siyang maliit lang siya na part ng katawan natin. Pero gaya ng maliit na apoy, kaya niyang sunugin ng isang buong sambaya, sa isang buong kagubatan. So ganun din. Sa mga sinasabi mo, maaaring mag-umpisa ang isang away, maaaring mag-umpisa ang isang pagkakaalitan. Kaya importante, mga kapatid, na pinipigil natin ang ating mga dila at iniiwasan natin yung paghahatid ng mga maling maling impormasyon. Yung tinatawag dito na chismis. Ngayon, meron ditong binabanggit sa Dito nga sa Kawikaan 17 verse 9. Meron din ganitong pangungusap. Ang sabi ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit, ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Napakarami ko ng nasaksihang magkakaibigan ng Pastor na ngayon hindi na nagkikibuan. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot po yun. Alam nyo, personal experience ko nung high school. Dahil doon sa, siyempre, high school, asaran, kung ano-ano yung sinasabi tungkol sa isa. Dinadamay pa yung pamilya. Nagkaaway kami nung pinaka-best friend ko nung first year high school ako. Hanggang fourth year, classmate kami. Pero hindi na kami nagpansinan. Hanggang graduate kami ng fourth year high school. Nito na lang kami nagpansinan. Nung graduate na kami ng high school, doon lang kami nagka-chat, nagkakwentuhan ulit. So, ang punto ko ron, kahit matalik na magkaibigan, kapag
nasira sa pamamagitan ng mga maling kwento, mga chismis, eh delikado. Masisira talaga ang friendship. May binabanggit sa James, sa Santiago 1:26. Nais ko lang pong basahin ito. 1:26, mga kapatid ng Santiago, ang sabi po ay ganito. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, may appearance ng religiosity, pastor, no? Samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yan. Kung manghambalos ng mga kapatiran, ganun na lamang. Ang sabi dito mga kapatid, yung relihiyon daw ng taong yan ay walang kabuluhan. Alalahanin natin mga kaibigan at mga kapatid, our words can't break bones, pastor. But they can break hearts. Yan. Okay? Nakakasakit, mga kapatid, ang atin pong mga pananalita. So, gamitin po natin ang ating mga pananalita, mga kapatid, sa pagpapalakas ng ating kapwa, pag-i-inspire, pag-uplift ng ating kapwa. At ganun din, mga kapatid, gamitin natin ang ating mga dila sa pagpuri at pagluwalhati sa atin pong Panginoon. Ayan. So maraming salamat po, Brother, sa inyo pong, Brother Patrick Gonzales, sa inyo pong katanungan. Okay, may tanong po tayo dito, pinadala ng isang TV viewer. Sabi po niya, si kapatid na James from Agusan del Sur. Sabi niya, may dalawang katanungan po ako about sa denomination. Maliligtas po ba ang mga taga-ibang church or denomination? Bakit po ba dumadami ang denominasyon ng Kristiyano? Ayan, Pastor. Ayan, maganda po yung tanong ni Brother James. Ang sagot po natin ay opo. Maliligtas din po ang mga tao na galing po sa ibang denomination. Kasi una sa lahat, Pastor, ang salvation ay hindi po exclusive sa Seventh-day Adventist lamang. At saka hindi based sa denomination. Siguro nais nating liwanagin yung unang tanong. Kasi parang, baka kasi ma-misinterpret tayo na ang source ng salvation ay yung ibang denomination. Ayan ang hindi natin sinasabi, Pastor, no? Tungkol sa bagay na yan. Ayan, sige. Ayan, totoo po yun. Kasi po, ang source po ng salvation natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Pansinin niyo po, ang Acts chapter 16, verse 30, meron pong ganyan ding na nagtanong Acts chapter 16 verse 30. Mababasa po natin yung ganitong pangungusap dyan. Tingnan niyo po. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? May nagtanong kay Pablo at kay Silas, ano ang dapat gawin? Pansinin niyo po sa verse 31. At kanilang sinabi, pumasok ka sa iglesyang ito. O hindi po. Hindi pala ganun yung nakasulat. Diba? Ang sabi dyan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sangbahayan. So binabanggit po ng talata na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Yesus. At ganoon din po, tignan niyo po itong Acts chapter 4, verse 12. Tignan nga natin kung tama yung aking text. Acts chapter 4, verse 12. Na ang sabi po dyan, sa kanino mang iba, ayan, tama. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sabi po dyan, sa pangalan lang po ng ating Panginoong Yesus, ang tao ay maliligtas. Kasi nga, ang sabi rin po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan talaga ng ating Panginoong Yesus. Kaya doon sa unang tanong, ay maliligtas ba ang ibang tao sa ibang denomination? Opo, kung yung mga taong ito ay merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At kung yung kanilang pananampalataya na yon na kanilang ine-exercise ay abot doon sa, kumbaga, ay nakabase doon sa liwanag na kanilang natanggap. Ano po? So yun po yung akin pong masasabi dyan sa unang katanungan. Malawa, sabi niya, bakit po dumadami ang denominasyon ng Kristiyano? Ayan. Ayan, alam mo, Pastor, ito,
napakaraming mga factors nito eh. Mhm. Kung bakit po dumadami. Siguro, una na dyan, sabihin ko, yung hula ng ating Panginoong Yesus na marami talagang lilitaw na iba't ibang mga Kristo. Mm. Marami pong lilitaw na iba't ibang mga propeta. Kaya naman, hindi na tayo magtataka kung merong iba't ibang mga denomination na umuusbong ngayon. Meron nga po sa Korea, merong nagkiklaim na siya ang Kristo o yung God the Father sa lupa at yung asawa niya naman, yung God the Mother. Huwag ka na lumayo. Sa Pilipinas, meron din. Sa Pilipinas, meron din po yan. Nagkiklaim na siya ay Diyos. Appointed son. Mula Davao, napunta na yata sa Pasig. Mula sa... alam naman natin yung kwento na yun, mga kapatid, di ba? So, kumbaga, hindi na nakapagtataka yun. Una, may propesya ang Biblia na talagang lilitaw ang iba't ibang mga Kristo, mga bulaang propeta. At isa po dyan, isa pa sa mga factors nito ay yung pagkakaiba ng interpretasyon ng Biblia. Malaki pong factor yan. Dahil ang iba may ibang interpretation, sabihin natin ang iba ay naniniwala ng Trinity, ang iba naman ay Tunity, ang iba naman ay Tritheism o kaya Oneness, kaya nagkakaroon po iba't iba ng interpretation. Pangalawa ay kultura at tradisyon. Sa iba't ibang mga culture, iba't ibang mga bansa, iba't ibang kultura, iba't iba po yung tradisyon, iba't ibang Diyos din yung sinasampalatayanan nila. Halimbawa, sa lugar ng tawag rito, sa lugar po ng India, kung ako nagkakamali, mga Buddhist sila. Di ba? Meron namang mga bansa na ang kanilang relihiyon ay yung tinatawag po nating Taoism. Isa rin pong malaking factor ay yung ating culture at yung ating tradisyon. Ano po? At ang ilan naman, dahil sa kanilang pagsasaliksik ng sarili, nagkakaroon naman tuloy ng ibang interpretation, Pastor. Ayan. So maraming salamat, Pastor. Pastor, dagdagan ko lang yung tanong na pinadala sa atin para hindi na mag-create pa ng ilang mga agam-agam. Kung ganun pala, Pastor, bakit pa sila aanib sa Seventh-day Adventist? Ano yung nakikita mong posibleng katanungan? Kasi kung yung kasing iba, dinudugtong nila dyan na, kung may mararanasan, posible din palang maranasan ang kaligtasan sa iba na relihiyon, iba-ibang denominasyon under ng Kristyanismo, ano pang dahilan para mag-Seventh-day Adventist kami? Di manatili na lang kami dito, hindi na kami mag-Seventh-day Adventist. May ganyan kasing pahabol yung tanong na yan minsan Pastor Melvin. Ayan. Maganda po yung tanong na yun. Oo nga naman, kung maliligtas pala ako, kung makikilala ko din naman pala si Kristo sa Baptist, sa Methodist, sa mga Protestant churches, bakit pa ako Totoo po yan. Maganda po yung tanong na yun. Alam niyo po ang masasabi ko dyan. Una, ang Diyos po ay meron siyang sariling iglesia sa lupa. Ano po, kaya nga meron siyang pahiwatig dito sa John chapter 10, verse 7. Sabi niya, ako ay merong ibang tupa na nasa ibang kawan. So kung titignan po natin, kung merong tupa ang Diyos sa ibang kawan, ibig sabihin meron siyang sariling kawan. Meron siyang sariling iglesia. Kaya mapapansin niyo po, pagdating po rito sa aklat po ng Revelation, meron na pong binabanggit dyan na remnant, nalabi. At yung nalabi na ito, alam naman natin na ang nalabi na ito ay tumutukoy doon sa iglesia ng Diyos sa huling araw na nag-iingat ng kanyang utos, may pananampalataya ni Jesus, at meron ding espiritu ng hula. So sa madaling salita po nito mga kapatid, ay totoo, hindi yung ating iglesia o relihiyon na makakapagligtas, pero ang Diyos ay meron po siyang sariling iglesia na nananatili, na nalabi, na ang nais ng Diyos, ang lahat ng mga mananampalataya, magsama-sama sa iglesyang ito upang pumuri at sumamba sa Kanya at salubungin siya sa Kanyang pagbabalik. Gusto ko yung nabitawan mo, Pastor, na sama-samang pupuri at sasamba sa Kanya, maglilingkod sa ating Panginoon. Ganito kasi yan, Pastor, dun sa ibang denomination kasi, may truth naman talaga doon. May body of truth naman talaga doon. Pero naniniwala din tayo na bagaman may truth doon, pero sa Adventism, sa tingin natin, may idadagdag pa. May nakita pa tayo na dapat idagdag sa mga katotohanan yon na wala sa kanila. Ayan. Ngayon,
dahil nasumpungan natin dito to sa Seventh-day Adventist at nasumpungan natin yon sa banal na kasulatan, yung mga katuroang yon. Ngayon, kung nandun tayo, hindi natin mai-express yung truth na yon sa magitan ng ating worship. Yan. Okay? Kasi halimbawa, nakita mo yung truth about Sabbath, pero nandun ka pa rin na hindi naman yung denomination na yung kinakaniba na hindi naman nagkikip ng Sabbath. So, hindi mo siya mapra-practice, hindi mo siya maipapakita in the form of your worship. Totoo yan. Kaya nga, nag-Adventist tayo para yung truth na meron tayo, mga kapatid, ay ma-express natin in a form of worship. Ayun. Ayan. Yan. So, thank you, kapatid na James, sa iyo pong pinadalang katanungan. Shout out tayo ulit. May mga nagpapadala kasi sa akin dito ng... Ayan, sige po. Bago ho natin puntahan yan, this question from TV viewer natin. I-shout out ko lang sina kapatid na Dennis, Romo, at Israel Camus. Ayan, nagpadala ho sila ng picture sa atin, mga kapatid, na sila po ay nanonood dito po sa Hope Channel Philippines habang sila po ay kumakain at umiinom ng mainit na inumin. Ayan. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong panonood sa programa pong ito. Sabi niya dito, yan si Brother Dennis nga. Ayan, sabi niya, good evening po, Pastor John. Watching here from Mary Home Seventh-day Adventist Church. Ayan. Regards mo ako, Brother Dennis, sa mga members natin dyan sa Mary Homes Church. Ayan. Nasa Bible po ba ang hugis ng mundo? Totoo rin po ba na may mga higante sa mundo before? Ayan. So, maganda yung katanungan ng ating kapatid na ito. So, ano kaya ang sinasabi ng Biblia, Pastor Melvin, tungkol sa hugis ng mundo at saka yung presensya ng higante sa mundo? Ayan. So, maganda po yung tanong ni Brother Arnulfo. Ano po? Una, Pastor Bjorn, ay gusto ko pong linawin na hindi po, kumbaga ay walang eksaktong biblical data na sinasabi na ganito yung hugis ng mundo, na ito ay bilog, kasi madalas may encounter natin yan, 4 na sulok. Kaya ang sabi ng iba, flat earth. Flat earth. Diba? 4 na sulok ng hangin. Pero yun po ay tumutukoy sa 4 na direksyon. Ibig sabihin sa kabuuhan ng atin pong sanglibutan. Ano po? Pero meron tayong makikitang mga pahiwatig kung ano ba yung hugis ng atin pong mundong ito. Unahin po siguro natin yung Isaiah 40 verse 22. Pwede niyo po ba akong tulungan na tignan po natin Isaiah 40 verse 22. Pag lumabas sa ating screen, sabi diyan, siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Alam niyo po, sa ibang translation, ang nakalagay po diyan ay siya ang naluluklok sa ibabaw ng bilog ng lupa. Bilog po yan sa ibang translation. Pabilog, ayan. Pabilog. Pabalantok. Ayan. So dito, bagamat hindi talaga direkta na sinasabi na bilog, pero merong pahiwatig kasi yung word po dyan na balantok. And then, ganun din sa Job 26 verse 7. Tignan po natin. Job 26 verse 7. Pansinin po natin. Ayan. 26 verse 7, sabi diyan, kaniyang iniunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at binibitbit ang lupa sa wala. So dito po, pinapakita dito na ang mundo ay nakabitin sa kawalan, na ito ay kaayon naman sa modernong kaalaman patungkol po sa ating mundo. Tama. Okay. So when it comes sa Pastor, no, sa siyensya naman kasi ngayon, nakikita na nila no? Kamas lalo na may posibilidad na kasi, may kakayahan na kasing pumunta ang tao sa buwan. Ayan, di ba, Pastor, no? So nakikita na nila kung ano yung form ng Earth. At ito naman po ay kaayon sa binabanggit sa banal na kasulatan. Okay? Yung next na tanong niya ay meron daw bang mga higante before? Ganda yung tanong
Actually po, sa Bible, makikita po natin na may binabanggit talagang mga higante, Pastor Bjorn. Halimbawa na lamang yung mga spies, yung 12 spies. Pagtingin nila roon sa Kanaan, natakot yung 10. Chapter 14 ng Numbers. Diba? Sabi nila, uy, may mga higante ron. Kaya natakot sila. Ngayon, ang naglakas loob lang ay itong si Caleb. Tsaka si Joshua. Tsaka si Joshua. Ano po? At si Goliath, dinescribe din siya sa Bible na higante. Sa history ng king, sa kanilang labanan, sa buhay ni David, nakipaglaban sila sa iba't ibang mga higante. May mga higante. Meron pa nga higante ron na 6 ang daliri. So, masasabi po natin, biblically speaking, ay meron pong binabanggit patungkol sa higante. Mga malalaking tao. May mga ilan-ilan pa ngayon. Di ba? Sa yung kakaiba yung mga height nila. Tayo mga Pilipino, mabababa kasi tayo, maliliit kasi tayo. Okay. Ayan, so nagpapasalamat dito si Brother Israel Camus sa atin pong ginawang pagbati po sa kanila. Ayan. Sabi dito ni kapatid na Donna Emma Almodal. Shout out to po, watching from Green Gate Church. Saan kaya tong Green Gate Church na to? Ano yan? Distrito ko yan. Distrito pala to. Ang ganda naman ng pangalan ng church nila, Green Gate. Ayan. Sana ganyan ang mga pangalan ng church natin. Hindi yung no? Ito ba yung pangalan ng... Pangalan ng subdivision. Pangalan ng subdivision, no? Okay. Kala ko may may iba pa siyang meaning. Okay. So, pangalan din pala ng lugar. Okay. Ayan. Magandang gabi po sa inyo, Sister Donna, Emma Almodal. Ganon din si kapatid na Sara Passion. Good evening po. Sabi niya, ganon din si kapatid na Lins Gonzales. May komento siya doon sa binasa mong talata. Sabi niya, sa English, Pastor Melv, sabi niya, seated upon the circle. Sabi daw sa Isaiah chapter 40, sa English pala, no? Oo. Ayun, mga kapatid. Sana wala tayong namintis. Ayan, ang next na question ay galing kay kapatid na Marlene Niyabut Isip. Ang pagtupad ng kautusan, sabi niya, hindi natin ikaliligtas, subalit wala rin kaligtasan ang hindi sumusunod sa kautusan. Ang pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Tama po ba? Ayan, magaling ang ating kapatid na ito. Tamang-tama po, kapatid na Marlene. Yung pagsunod, bunga, resulta, Amen. marka ng kaligtasan. Ayan. Ebidensya ng kaligtasan. Ayan po yung binabanggit sa Ephesians chapter 2, verse 10. Sige nga po, basahin mo natin. 2:10 ng Ephesians. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan. So yung pagsunod, mga kapatid, yan po ay mga mabuting gawa kasi yan, Pastor, no? Mabuting gawa na resulta ng kaligtasan. So, inililigtas muna tayo ng Diyos para tayo ay mas makagawa ng mga mabuting bagay para sa Kanya pong kalwalhatian. So, yung pagligtas ng Diyos, gumigising sa ating yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay gumigising sa ating mga puso upang ibigin natin siya, mahalin natin siya, at naipapakita rin natin ito, Pastor, sa magitan ng ating pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ayan. Tayo pa dito si kapatid na Rituya, bumalik siya sa kanyang pinadalang katanungan. Sabi niya, next na tanong, Pastor, ang ganda kasi ng paliwanag niyo. My question is, alternative lang ba ang Leviticus 11 para kung walang gulay, pwede kumain ng karne, malinis? At totoo ba na pag hindi ka nag-health reform o vegetarian, ay ni-reject mo si Kristo? Ayan. Pastor, anong masasabi niya? Alternatibo lang ba yung Leviticus 11? Maganda yung question niya. Alam mo, kapatid,
pag binasa natin yung Leviticus 11, walang binabanggit doon na ito ay alternative lang. Alternatibo. Siguro kung sa context pa ng Genesis chapter 7, chapter 9, kasi wala nang halaman nun eh. Oo. 'Di ba? Pwede masasabi natin na ito ay alternative lang. Ito muna ang kainin nyo habang pinapatubo nyo yung mga pananim mo diyan. Correct. Kaso nga lang nung time na nasa Leviticus, hindi naman sila kagagaling lang sa baha nung panahon na 'yon. So yung mga available na mga gulay or pananim, makikita natin na nag-i-exist nung panahon na 'yon. Kaya doon sa tanong, hindi po 'yan alternative lamang. Pangalawa, hindi rin binabanggit ng Bible na kapag ikaw ay hindi vegetarian, ay nire-reject mo na ang ating Panginoong Yesus. Manapa, ang makikita natin sa Biblia ay dapat nating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan din ng ating katawan. Kasi nga kung gigibain natin ito at kung sisirain natin ito, ay parang gigibain din tayo ng banal na espiritu. Di ba? Ganun po yung binabanggit doon. Pero yung pagkain natin ng mga po pwede namang kainin na binabanggit doon ay hindi po yun nangangahulugan na nire-reject mo si Jesus. Kasi kung ganun, bakit pa nagpakain si Jesus ng isda? Bakit pa iniutos ng Diyos na ito, pwede nyo tong kainin? Kung rejection pala yun, di siya pa yung nagtulak na i-reject natin siya. May idea kasi, Pastor, na ito daw kasi ay makabagong aral daw kasi ngayon to para sa iglesia. Ayun ang sabi ng iba. Pero, alam mo, Pastor, pag tinitignan ko, hindi ito new light eh. Hindi ito new light. Hindi ito makabago. Kundi, ito nga yung original diet eh. Di ba, Pastor? Totoo yan. Ito nga yung original diet. Yung sinabi doon sa Genesis chapter 1. Ano ho, mga kapatid? So, hindi ito new light. Hindi ito bagong aral para sa iglesia, mga kapatid. Kundi ito'y noon pa. Ano ho, na hindi naman natin inaayawan ang vegetarianism. Nagjo-journey nga tayo dyan eh. Nagjo-journey tayo dyan. Hindi natin inaayawan yung bagay na yan, kapatid na Retuya. Pero hindi rin naman natin ikinakabit sa kaligtasan or sa pagre-reject natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho ganon. Pag kumakain ka ng karne, pag kumakain ka ng anuman na malinis naman, pinahintulutan naman ng Panginoon na kainin, ay hindi po nangangahulugan ngayon, ay nire-reject na natin ang atin pong Panginoong Jesucristo. Pastor kahit ano kumakain ka o hindi, pwede mong ma-reject si Kristo Totoo yan. Di ba? Ako, sa totoo lang, dati nakasama ako sa isang group ng mga vegan, napaka-istrikto. Napaka-istrikto nila tungkol sa bagay na yan. Pero, hindi rin naman lahat ay Christian na nandun. Di ba? Hindi rin naman natin. Pero vegan yun, ha? So, hindi siya sukatan para sa akin tungkol sa bagay po na ito. Okay. Ayan. Sige, paglingkuran pa natin yung ibang mga katanungan na pinadala ng atin pong mga kapatid. Okay. Ito, Pastor, slide number 7. Siguro magandang mapaglingkuran natin to. Actually, magkadugtong yata itong 7 and 8. Sabi niya, hello po, Pastor. Sabi niya, sa langit po ay buburahin ang mga alaala ng mga tao. Pangit daw po kasi ano na raw ang itsura ng tao pag wala ng alaala. Kumbaga, parang timang, sabi niya. Follow-up question din po, di ba ang mga trials ang nagpapatibay sa tao? So kung wala ng trial sa langit, paano pa magtutumibay ang mga tao sa langit? Pakipaliwanag po. So unahin natin yung unang katanungan. Uy, shout out ko lang ang aking kapatid nanonood. Si Melody Manuel, ayan, nandyan po siya ngayon sa UK. Ikaw ha? Ayan, maligayang panonood, kabsat. Huwag ka nang tumutok sa aking buhok. Naninibago lang siya sa aking buhok, Pastor Melvin. Kasi kapag tumatawag sa akin ito, hindi ganyan yung buhok ko.
Okay? Sige, Pastor, balik tayo sa Ayan. tanong. So, tinatry kong unawain yung question ng ating kapatid. Sa langit po ay buburahin ang mga alaala ng mga tao. Pangit daw po kasi, ano raw ang itsura ng tao pag wala ng alaala. Kumbaga parang timang ang kanyang binanggit dito. So, una po sa lahat, siguro ang masasabi ko po dyan, isa sa mga pinagbabasihan ko dyan, siguro ito rin yung na-encounter niyang text, yung Isaiah 65 verse 17. Sige nga po, buksan natin, Isaiah 65 verse 17. May ganito po kasing pagkakasabi, sapagkat narito, ako'y lumikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapas sa isip man. So dito may kita natin kapatid na ang talatang ito ay nagpapahiwatig na yung mga alaala ng paghihirap, kasalanan ay mawawala. Ano po? Pero hindi lahat ng alaala mawawala. Ano po? Aalisin ng Diyos yung mga bagay na nagdudulot sa atin po ng lungkot at ng sakit. Gaya ng binabanggit dito sa pahayag sa Revelation chapter 21 verse 4. Tingnan po natin. Revelation 21 verse 4. Sabi diyan, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. So dito makikita po natin, based sa prinsipyo na nakikita ko po rito, hindi sinasabi ng Bible na buburahin yung mga alaala sa langit, kundi aalisin yung mga negatibong alaala ng mga sakit, pasakit, kasalanan at paghihirap. Hindi rin ito nangangahulugan na magiging walang saysay o kaya naman ay walang isip. Parang gano'n kasi yung dating ng tanong sa akin. Ang mga tao, kundi magiging ganap yung kanilang kapayapaan at kagalakan. Po, yun yung siguro masasabi ko rin, Pastor. Oo, kasi mahirap naman, Pastor Melvin. Pag nandun tayo sa langit balang araw, baka di mo ako pansinin. Hindi mo, Uy, sino ka? hindi mo ako kakilala. Hindi naman gano'n lang binabanggit ng Biblia. Tama yung sinabi mo na yung mga mapapait na karanasan. Tsaka, Juan Pastor, no? Halimbawa, ito na naisip kong isa Halimbawa, ligtas ka, tapos yung mga mahal mo sa buhay, halimbawa, yung mga kakilala mo, mga kaibigan mo, tapos hindi mo makita sa langit. Di ba, syempre, kung mananatili yung lapit nila, yung pagkakakilanlan mo, parang ang langit naman ay hindi magiging masaya kung gano'n. Makikita mo doon na wala, hindi mo sila kasama. Kung walang babaguhin ng Panginoon, parang mahirap naman at malungkot naman ang langit masyado sa ganong karanasan. At may binabanggit dito sa Lucas, 13:28. Sabi dito, 13:28 ng Lucas. 13:28 ng Lucas. Diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Ngunit, kung makikita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at lahat ng mga propeta sa karya ng Diyos at kayo'y palabasin. Ito ang punto ka dyan, Pastor, no? Ito nga, hindi naman natin nakita si Abraham, hindi naman natin nakita si Isaac at saka si Jacob, pero makikilala pala sila doon sa langit. Ayan. Di ba? So, nandun pa rin yung pagkakakilanlan. Oo, pagkakakilanlan. Isa pa. Mayroon nga siyang halimbawa dito sa Matthew chapter 17. Sa Mount of Transfiguration. Sabi dito. 17 verse 3. At narito napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya, verse 4. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Moses, at isa ang kay Elias. Pastor Melvin, si Pedro, nakilala niya dito si Moses at saka si Elias. Pero hindi magka-contemporary yan. Oo, malaki ang gap ng malaki ang taon gap yan. Oo, taon. Pero nakilala niya. So, posible, Pastor Melvin,
nandun sa langit, yun nandun pa rin. May kaisipan pa rin tayo, nagkakilanlan pa rin tayo doon sa langit na bayan. Okay? Yung huling bahagi ng tanong niya ay, ang sabi ay ganito. Follow-up question din po, di ba ang mga trials ang nagpapatibay sa tao? So kung wala ng trial sa langit, paano pa magtutumibay ang mga tao sa langit? Okay, paliwanag po. Excuse me. Maganda yung tanong ni ano, no? Ako'y natutuwa ko sa line of questioning ni Sister Vivian. Kaliw-kaliw, parang nakakaaliw yung kanyang mga question dito, ano? Totoo po yan, na talagang wala na pong trial sa langit. Bagamat ang trial dito sa lupa ay nakakapagpatibay po sa atin, kasi pag tinignan po natin sa Revelation, ang tawag po sa mga taong naligtas, overcomer. Sabihin tayo po ay nagtagumpay doon sa mga pagsubok na ating hinarap habang tayo ay narito sa lupa. Pero pagdating doon sa langit, totoo, wala na po yung trials na kagaya ng ating kinahaharap dito sa lupa. But it doesn't mean na wala ng paglago roon. So ang paglago po natin sa langit ay mas malalim na ito at iba na ang konteksto nito kumpara sa paglago natin dito sa lupa habang tayo po ay nakakaranas po ng mga pagsubok. Ano po, kaya nga yung makikita natin na yung kaganapan natin, siyempre, ay may kinalaman na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating paglago ay may kinalaman sa pagkakilala natin pa sa Kanya sapagkat ang Diyos po ay walang hanggan. Ay hindi po kakayanin ng isang araw o ng 2 araw o ng 1 taon para tayo po'y lumago sa kaalaman ng pagkakilala sa ating Panginoon. May paglago pa rin po. Amen, amen. Ayan, shout out lang natin itong mga ilan sa mga nanonood ngayon. Si kapatid na Royce Prime from Italy. Ganon din si kapatid na Lisa Salvador sa Kuwait at ganon din si Flores Elamil sa Taiwan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood, kapatid. Ito pa na may komento dito si kapatid na Brother Mayulito. Sabi niya, buong pamilya ko po nanonood ng TV. Ang asawa ko po si Mary Jane Pianar. Ayan. Maligayang panonood po sa inyo, mga kapatid. Ayan. Pastor, si Engineer Robin, sabi niya, pa-shout out, watching while pauwi galing work. Mag-ingat po kayo sa inyo pong biyahe pa uwi. Ay, banggitin din natin yung ministry niya, yung I Reason Apologetics Ministry. Ayan. I-follow niyo po, mga kapatid, yung page ni Engineer Robin, I Reason Apologetics Ministry. Ayun, atin pong tanggapin ang atin pong tawag mula sa atin pong TV viewer. Magandang hapon po. Hello? Hello? Ayan. Pang nawala ang ating... Hello po? Hello? Habang... Ayan, hello? Hello po? Exodus 33 verse 19. Medyo, Brother Neil, palakasan po ang inyo pong... Hindi po namin kayo masyadong marinig. Exodus. Hello? Hello po? Hello. Ayan po. Okay na, sir? Ayan po, na medyo mas malakas na po ngayon. Exodus 33 verse 19. Ano pong 33 verse 19 po ng ano pong libro? 33. Exodus 33 verse 19. Exodus 33:19, tama po ba? Hello. Hello po. Hello po. Ano pong talata yung binigay po ninyo? Exodus 33 verse 19. Exodus 33 verse 19. Opo, ano pong katanungan po ninyo dyan? Ano pong nais po ninyo malaman sa Exodus 33:19? Kasi sa pag-unawa po,
Ang Diyos ay mayroong pinipili. Nabigyan ng kanyang grasya. Pag-explain na lang po. Medyo maingay. Sorry po, pero hindi po clear yung dating po ninyo sa amin po dito po sa studio. Okay, so... Ayan po, medyo maliwanag na. Paki-explain lang po. Exodus 33 verse 19, kasi sa pag-unawa ko, na mayroong pinipili ang Diyos na bigyan niya ng kaniyang biyaya. Yan ang sa aking pag-unawa. So, I need your explanation about the text. Okay. Ay, pakipaliwanag daw, Pastor, ang Exodus 33:19 na related po sa biyaya ng atin pong Panginoon. Atin pong basahin, Exodus 33:19. Nakuha naman natin yung talata. At kaniyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Ayan, paano daw yung biyaya dito ng Panginoon, Pastor? Ito ba'y pangkalahatan o may pinipili? Parang ganun ang nakukuha ko sa kanyang katanungan. Actually po, based dito sa talatang ito, maganda nga rin sana kung makita natin talaga yung kabuuhan ng konteksto nito para makita natin kung bakit ito binanggit ng ating Panginoon. Pero base po sa talatang ito, kung dito lang po tayo magpo-focus, una ay ipinapakita rito na ang Diyos ay may karapatan na piliin or bigyan kung sino yung mga tao na gusto niya pong bigyan ng kanya pong biyaya at awa. Ano po? At parang ganito, Pastor Bjorn. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero yung kanyang ililigtas ay yung magre-response doon sa kanyang kaligtasan na iniaalok. So sa madaling salita, bagamat ang Diyos ay gusto niyang magligtas ng lahat ng tao, pero ang maililigtas lamang niya yung mga taong magre-response sa kanya by faith. So sa ganoong paraan ay inuunawa ko itong talatang ito. Ano po? Pangalawa, bagamat dito sa talatang ito, binabanggit din sa atin na yung pagpapala ng Diyos ay tila baga meron siyang pinipili. Ang Diyos naman po ay nagbibigay din po ng pagpapala sa lahat. Ang sabi nga sa atin ng isang talata sa New Testament, siya po ay nagpapasikat ng araw sa parehong mabuti at masama. Nagpapaulan sa parehong mabuti at masama. Kaya masasabi natin, kung dito po, ito ang babasihan natin, Exodus 33 verse 19, ay meron pong prerogative ang Diyos sa kanya pong blessing. Kumbaga, yung extent ng grace ay pangkalahatan, pero yung efficacious nito ay mararanasan lang ng nanampalataya or tumanggap. Kumbaga, para sa lahat, pero ayaw mo, hindi mo karanasan. Okay, hindi mo karanasan. Pero pag ito'y tinanggap mo, karanasan mo. Tsaka gusto ko lang din makita rito, Pastor Bjorn, kasi baka magkaroon tayo ng maling kaisipan sa Diyos eh. Baka sabihin natin, di ibig sabihin, ang Diyos pala hindi makatarungan, namimili lang siya. Ano po? So, gusto po nating sabihin na ang Diyos po ay makatarungan sa kanya pong paghatol at sa kanya pong pagpili. Lahat po ng yan ay nakasalalay sa kanyang soberensya. Ano po? Sa kanyang divine sovereignty. Yan. Kaya tama yung binanggit dito sa Titus 2 verse 11. Sabi niya dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, grabe talaga umibig ang Diyos, no? Grabe talaga magdala ng biyaya. Sa lahat ng tao. Ayun ang sabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ano? So, lahat po ay imbitado. Kaya nga sabi doon sa John 3:16, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ayan po masasabi namin tungkol po sa inyo pong katanungan, Brother Nel, from Zamboanga. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong pagtawag at sa inyo pong katanungan. Ngayon, Pastor Melvin, ay dadako na po tayo sa atin pong mga prayer request na nag-gather ng atin pong mga kasama. Hintayin po natin yung mga prayer request.
na papadala po sa atin. Okay, so habang hinihintay natin yung list ng prayer request, ay nais po natin ipahabol ang mga nanonood from Paris, France. Sabi po dito, nanonood daw po siya from Paris, France, si kapatid na Pares. Tama po ba ito? Okay. Agan din si kapatid na Erlinda Navy, watching from Toronto, Canada. At ganun din si kapatid na Lainey Limiak. Blessed evening po from Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayan, Pastor, sige, dumako na tayo sa ating closing prayer.